Okay, Congressman, balik po tayo dun sa nangyari no, nung napasa na po at formally received itong National Expenditure Program. Ang sabi po ni Speaker Martin Romualdez, the process, in so many words, must be transparent, inclusive, worthy of public trust. Ngayon po niya to sinasabi. Parang pareho naman kayong sinasabi ni Speaker Martin Romualdez, pero ngayon lang tayo nakarinig mula sa kanya. Ano kayang nangyari doon, Congressman? Hindi, kasi hindi naman sikreto, di ba? It's the 2025 budget. Ang daming description niya. Pinakamasamang budget, pinaka-corrupt na budget, pinakamasamang budget. Wala na ibang description doon. So ano pang gagawin? But that happened under his watch, Congressman. That happened under his watch. That is the reason why, Carmina, hindi ko na siya maboto bilang speaker, di ba? Kasi hindi naman pwedeng maghuhugas kamay na sasabihin si Chairman pwede bang si Chairman Saldico lang ang may alam noon ng budget na yon? I don't know if that's possible. I'm not saying na alam niya. I think he has to answer whether it's possible or not, no? At kaya bakit ba yung small committee ang bakit ako nagko-concentrate dun sa small committee? Kasi yung BICAM, at least may pirmadong report yon, may BICAM report. Yung small committee, walang binigay sa aming small committee report ng 2025 budget. Wala kami natanggap. Nagulat na lang kami pagbalik namin sa Kongreso after the break. Siyempre, kaya kami nagbe-break, i-print out yung HGAB, yung House General Appropriations Bill, iba-iba na. So wala ka nang magagawa doon. Ano pa magagawa mo? Napalitan na. Nagulat ho ba kayo that all of a sudden there's now a call for transparency coming from the Speaker of the House? Siyempre, di ba? Dapat kasi yung transparency na yon ever since the beginning, di ba? Dapat nahandyan na yan eh. Ang tanong nga sa akin, bakit ba hindi pinapakita yung BICAM, no? Sabi ko nga, yung BICAM, ang daming BICAM, di ba, Carmina? Lahat naman ng batas na hindi pareho yung Senate and House version. Lahat yan may BICAM, di ba? At yung ibang mga BICAM, pinapakita naman sa publiko because the BICAM is a public hearing. It is not a secret meeting. Pero kakaiba talaga itong budget na yung BICAM, hindi siya public, number one. Balik na naman tayo sa small committee. Kami, ang rules namin sa House, okay? Pagkatapos ng debate, bago mag-second reading, bago mag-approval ng second reading, sasabihin ng chairman yung proposed committee amendments. Kung ano yung nakikita ng chairman na dapat, siyempre sa tagal ng debate, may makikita yung chairman na dapat baguhin base sa mga suggestions ng mga members. So sasabihin ng chairman kung ano yung proposed committee amendments. After that, sasabihin namin yung mga individual amendments namin. Pagkatapos yan, sinara na yung period of amendments, tsaka pa lang namin bobotohan sa second reading. So naka-record kung ano yung mga amendments. Dito sa House, ito yung kakaiba. Magko-committee amendments kami, tapos bubuksan yung period of individual amendments, tapos walang pwede magtanong sa period of individual amendments. Tapos magbibigay kami ng i-appoint yung small committee na 4 na tao at silang bibigyan ng kapangyarihan na mag-amyenda. Tapos aaprubahan namin on second reading, pero yung small committee may kapangyarihan na palitan kung ano inaprubahan namin on second reading at sila nang bahala kung anong gusto nilang gawin.